Other Kabanata 531. Sino ka? Naguguluhan si Shane. Dahil malapit ka nang mamatay. Magiging mabait ako at sasabihin ko sa iyo. Ako ang pangatlong elder ng Crescent Sect. Kamakailan lamang nawawalang mga babae ang lahat ng aking mga ginagawa. Ano ang maaari mong gawin tungkol dito? Ang master ay tumawa ng baliw. Nagdilim ang ekspresyon ni Shane sa kanyang pag-amin. Hindi niya akalain na gagawin ng ikatlong elder ng Crescent Sect. Magpanggap bilang isang manghuhula sa isang templo. Ang mga kakayahan ng sekta ay higit na nalampasan ang kagawaran ng katarungan. Hula. Higit na malakas ang kakayahan ng matanda kaysa sa kanya. Hindi kayang lipulin ni Shane ang buong Crescent Sect kahit na kung siya ay nagtataglay ng napakalawak na talento. Naroon din ang apat na matatanda at ang pinuno ng sekta. Hindi niya maintindihan kung bakit siya ipapadala ni Theodore para lipulin ang Crescent Sect. Sa kanyang kakayahan, siya hindi maaaring matapos ang kanyang misyon. Si Theodore ay hindi umaasa kay Shane kundi kay Jared para sa gawain. Sigurado ang general na kaya ni Jared. Pawiin ang organisasyon kung gumawa siya ng hakbang. Walang choice si Shane kundi ang magnganga ng ngipin at kumapit. Pinakawalan niya ang kanyang lakas sa limitasyon at nagpatuloy sa pakikipaglaban sa ikatlong matanda. Kahit anong pilit ni Shane. Natalo siya. Boom! Sinuntok ng ikatlong matanda ang dibdib ni Shane. Napaatras siya, at bumagsak sa bintana. Nabasag ang salamin mula sa bintana at naging 1,000,000 maliliit na tipak. Tumalsik ang dugo sa bibig ni Shane. Gusto niyang bumangon ngunit hindi niya magawa kahit makalipas ang maraming beses. Ang mga nasasakupan ay lahat ay nakahiga sa lupa. Sila ay patay o malubhang nasugatan. Hanga ako sa katapangan ng Department of Justice na magpadala ng isang Senior Grandmaster para pumili ng isang labanan laban sa Crescent Sect. Minamaliit mo ba kami? Lumapit ang ikatlong matanda sa gilid ni Shane at tinapakan ang dibdib ng huli. Huwag kang magsalita at patayin mo ako kung gusto mo. Sa kabila ng kanyang pagkatalo, hindi ipinakita ni Shane ang kahit katiting na takot sa kanyang mga mata. Narinig ko ang tungkol sa magigiting na tao ng Department of Justice. Mukhang totoo ang chismis na iyon. Gayunpaman, hindi ko hahayaang mamatay ka ng ganoon kadali. Tumikim ang ikatlong matanda at muling tinapakan ang dibdib ni Shane. Sa pagkakataong ito ay nagbitak ang ilang tadyang. Dahil sa matinding sakit ay pinagpapawisan si Shane ng mga bala. Gayunpaman, nagngangalit siya ng kanyang mga ngipin at pinipigilang gumawa ng anumang tunog. Namutla si Megan sa nakita at napalingon sa gilid. Ayaw niyang panoorin ang mangyayari. Susunod, bago umalis sa hotel, hindi niya nagustuhan. Kinasusuklaman pa nga niya si Shane. Ngunit sa sandaling iyon, umaasa siyang hahabulin. Ang babala niya sa madugong kapahamakan ni Shane noong araw na iyon ay hindi para guluhin siya. Nagkatotoo ito. Nako, siya. Hindi mahuhulaan ang sarili niyang kahirapan. Sa oras na iyon, lumabas si Jared sa resort. Sumunod sa isang batis patungo sa mas malalim na bahagi ng Crescent Sect, kung saan kakaunti ang mga turista. Sa huli, walang ibang tao sa paligid kundi siya. Matayog ang dalawa. Ang mga bundok sa tabi niya ay nakaharang sa sinag ng araw na bumabalot sa kanyon sa kadiliman. Ipinagpatuloy ni Jared ang pag-aaral sa lupain sa paligid niya at hinanap ang anumang mga pulso ng espiritual na enerhiya sa loob. Nakapalibot, karamihan sa mga miyembro ng Crescent Sect ay mga salamangkero. Magkakaroon sila ng mahinang espiritual na enerhiya. Mga pulso sa loob ng mga ito. Mararamdaman ni Jared kung sino man sa kanila ang nasa paligid. Mabuti sana kung mahahanap niya ang base. Ngunit alam niyang malihim ang mga organisasyong tulad ng Crescent Sect. Hindi nila ilalagay ang kanilang base sa isang lugar na madaling mapupuntahan ng mga turista. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay sa mas malalim na canyon. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, naramdaman niya ang ilang pulso ng espiritual na enerhiya. Papunta sa kanya, ibinalik niya ang kanyang nakataas na paa sa lupa. Sa pagtingin sa walang laman na canyon, si Jared ay pumitik ng bola ng espiritual na enerhiya mula sa kanyang mga daliri. Naglakbay ito ilang pulgada.
Pagkatapos ay bumagsak sa isang uri ng hadlang at kumislap na pula. Kumalat ang kislap ng pula sa paligid. Harang na parang sapot ng gagamba pagkatapos ay nawala sa susunod na segundo. Nag-set up pa sila ng array dito. Napangiti si Jared sa kaalamang iyon. Saka umikot at umalis. Sa loob ng bulwagan ng templo. Lumaki ang kakuha ng ikatlong elder ng Crescent Sect. Tinitingnan ng mahirap na estado. Pumasok si Shane. Mukhang nag-improve yung divination skill ko. Kahit na ang physiognomy ni Dante ay hindi katugma sa akin. Ang pangatlo, matanda. Napuno siya ng tuwa at excitement kasama sina Tristan at Megan sa pagkakahawak niya. Mas mabuting hayaan mo na kami. Kung hindi hahayaan ng mga Bailey ng Jade Borough na mad-ulash ang bagay na ito. Kaya ng mga Bailey. Lipulin ng isang Crescent Sect lamang. Banta ng isang maputlang Tristan na may nakasisilaw na intensyong pumatay sa kanyang mga mata. Sa tingin mo ba natatakot ako sa mga Bailey? Alam ko ang iyong pagkakakilanlan. At gayon pa man, nahuli kita. Gusto ko, palitan ka ng tambak ng mga halamang gamot mula sa Herb Palace. Ang kakayahan ng Crescent Sect ay tataas. Sa ibang antas, panunuyan ng ikatlong matanda na may malupit na ngiti. Hindi makasagot si Tristan at sinaman lang siya ng tingin para ipahayag ang kanyang galit. Wala siyang magawa, dahil masyadong malawak ang agwat sa pagitan niya at ng ikatlong elder. Nanginginig ang buong katawan ni Megan habang papalapit kay Tristan. Dahil ang iyong kasanayan sa panghuhula ay napakahusay. Maaari mo bang hulaan ang iyong kamatayan? Isang mahinang boses ang nagmula sa labas ng bulwagan. Mr. Chance. Namulaklak ang pag-asa sa loob ni Tristan sa boses ni Jared. Alam niyang may pagkakataon silang makasama si Jared doon. Sino te? Labas. Sigaw ng pangatlong matanda na may hindi nasisiyahang pagsimangot. Dahan daw ang sumulpot si Jared sa pinto. Ang sikat ng araw ay sumikat sa kanya, na nagbigay ng mahabang anino sa bulwagan. Ikaw ay, pinanangkitin ng ikatlong matanda si Jared. Pakiramdam niya ay pamilyar ang huli. Tapos yung mata niya, lumaki nang maalala niya. Ikaw si Jared Chance. Hindi ko inaasahan na makikilala mo ako. Nagulat si Jared na alam ng isang elder mula sa Crescent Sect. Siya, napatay mo ang maraming elite ng sekta. Siyempre, kilala kita. Hindi ko akalain na maglalakas loob ka. Para makatapak dito, hinuhukay mo ang iyong libingan para pumunta rito. Dahil naghihintay sa iyo ang impyerno. Agad na pinakawala ng ikatlong elder ang kanyang aura. At mabilis na pinalibutan si Jared ng kanyang mga nasasakupan. Alam ng bawat miyembro ng Crescent Sect si Jared. Siya ang kanilang pangunahing kaaway. Bueno, pupunta ako kung saan ko gusto. Maging ang impyerno. Sa huling salitang lumabas sa bibig niya. Nawala siya, nang hindi siya nasulyapan. Bumagsak sa lupa ang mga lalaking nakapaligid sa kanya. Natigilan ang pangatlong matanda, maging si Shane na nakahiga sa ilalim ng paa ay nakatitig kay Jared. Hindi inaasahan ng ikatlong matanda na ang isang binata sa edad na 20s ay nagtataglay ng gayong nakakatakot na kakayahan. Binalot ng takot ang matanda. Ang kakayahan ni Jared ay nalampasan ang kanyang inaasahan. Nasilip niya ang totoo ni Jared. Kakayahan pabalik sa arena ng Tyhaven Town. Gayunpaman, ang mga kakayahan ng huli ay bumangon muli sa mas mababa sa isang buwan. Ang mga kakayahan ng Crescent Sect ay hindi gaanong. Hindi ka ba nahihiya na tawagin itong impyerno? Panunuya ni Jared. At humakbang patungo sa ikatlong matanda. Huwag kang lalapit. Baka papatayin ko siya. Napuno ng takot ang mga mata ng ikatlong matanda habang tinatapakan niyang muli si Shane bilang babala kay Jared. Kung bibigyan pa niya ng lakas, mamamatay si Shane na may butas sa dibdib. Anong kinalaman ko kung papatayin mo siya? Hindi ako miyembro ng Department of Justice. Patayin siya kung gusto mo. Patuloy na nilapitan ni Jared ang pangatlong matanda na walang pakialam. Huwag kang lalapit. Papatayin ko siya. Gagawin ko. Sigaw ng pangatlong matanda kay Jared na namumula ang mga mata at nakatawan. Mr. Chance. Patayin mo siya at wakasan ang Crescent Sect. Wala akong pinagsisisihan sa pagkamatay ko. Sambit ni Shane. Tiyak.
Narinig mo ba iyon? Ngumiti si Jared. Wala siyang pag-aalinlangan na mamatay. Ah! Isang baliw na sigaw ang pinakawalan ni Elijah. Kaagad, itinaas niya ang kanyang paa. Naghanda upang ihatid ang huling suntok. Iyon ang magwawakas sa buhay ni Shane. Bang! Bago pa makatapak si Elijah, humakbang si Jared at pinalo ang isang kamay sa dibdib ng una. Sa isang iglap, ang buong katawan ni Elijah ay napaatras bago siya bumangga sa estatwa. Napinaikot ito. Piraso. Pumikit si Shane. Handang harapin ang nalalapit niyang kamatayan. Pero for the longest time, walang tumama sa kanya. Nag-alinlangan. Binuksan ni Shane ang kanyang mga mata. Napagtanto lamang na nawala si Elijah. Sa halip, si Jared na ngayon ang nag-occupy. Ang puwang kung saan dating nakatayo ang matanda. Kaya mo pa bang tumayo? Kung kaya mo, stop playing dead, sabi ni Jared habang sinusulyapan si Shane. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Nilabanan ni Shane ang sakit habang nagpupumiglas siya sa kanyang mga paa. Nakakagalaw pa rin ako sa kabila ng aking sarili. Sirang tadyang. Sa katulad na paraan, itinulak ni Elias ang sarili mula sa pagkawasak. Ang kanyang mukha ay naging nakamamatay na mapotla. At, tumalsik ang pulang dugo sa kanyang bibig. Tumaas ang gilid ng labi ni Jared sa isang malamig na ngiti. Panahon na para ipadala ka. Gaano man, mabuti ang iyong panghuhula. Hindi mo nahulaan ang iyong kamatayan ngayon. Pumalakpak. Napaluhod si Elijah sa harapan ni Jared. Huwag mo akong patayin please. Itinanim ni Fabian ang parasite sa akin. Kaya wala akong choice kundi sundin ang kanya. Mga order. Mangyaring iligtas ang aking buhay. Matutulungan kitang makalusot sa Crescent Sect kung gagawin mo iyon. Alam ko kung paano umiwas. At alisin ang mga bitag nito. Same time na pakiusap ni Elijah habang nakayuko siya sa paanan ni Jared. Paano ako mapipigilan ng mga manipis na bitag na iyon? Wala kang silbi sa akin. Sagot ni Jared habang nakataas ang kamao. Handang ihatid ang nakamamatay na suntok. Huwag mo akong patayin. Alam ko kung saan hinahawakan ang mga babaeng dinukot. Kaya kung palayain silang lahat. Kung magdadaldal ka man, mas matagal pa. Baka huli na para iligtas sila. Mabilis na dagdag ni Elijah. Sa pagkakataong iyon, pinagdikit ni Jared ang kanyang mga kilay. Kung papatayin ko si Elijah, maaaring mamatay ang mga babaeng iyon. Nang mapansin ang pag-aalinlangan ni Jared, sumili ang tuwa sa mga mata ni Elijah. Sinamantala niya ang pagkakataong ito. Nagmamadaling lumapit kay Megan. Ang biglaang pagsulong ni Elijah ay nahuli kay Megan na ganap na hindi nakabantay. Agad na kumilos si Tristan para protektahan siya. Sa likod niya at tinitigan ng masama si Elijah. Ms. Simmons, tulungan mo ako. Wala akong choice. Pinilit kami ni Fabian na gawin ang kanyang utos sa pamamagitan ng paggamit ng parasites. At hindi man lang kami makaganti. Kung hindi dahil doon, hinding-hindi ko kayo pinagtaksilan. Ama, pakiusap ni Elijah. Inaasahan niyang makuha ang simpatiya ni Megan. Ipagkanulo ang aking ama. Doble ang laki ng mga mata ni Megan. Anong ibig mong sabihin? Ms. Simmons. Naging subordinate kami ni Mr. Simmons. Hanggang sa pinatalsik ni Fabian ang iyong ama. Nakinuha niya ang Crescent Sect. Kinailangan naming sumunod sa kanya dahil sa mga parasito na itinanim niya sa aming mga katawan. Higit pa rito, kamakailan lamang ay gumawa si Fabian ng isang pukana laban sa kanya. Kaya naman, gusto kanyang dukutin at gamitin ka bilang leverage laban kay Mr. Simmons. Paliwanag ni Elijah. Nagsisinungaling ka. Agad na napatulala si Megan. Pinandilatan niya si Elijah at dumura. How could you not be? Lahat kayo ay masamang tao. At saka, hindi ba holiday resort ang Crescent Sect? Kailan? Naging pinuno ba ng isang sekta ang aking ama? Sa totoo lang, itinago ni Dante ang lahat ng ito kay Megan sa pag-asang mamuhay siya ng ordinaryong buhay. Siya, ayaw niyang sumunod sa kanyang mga yapak ang kanyang anak. Ginawa pa niya ang kinakailangang hakbang upang ipadala siya hanggang sa Jadeboro upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral.
M.S. Simmons. Ang Crescent Sect ay isang organisasyon. Ang Holiday Resort ay isang pandaraya lamang para itago ito ng publiko. Nasa loob ng resort ang totoong Crescent Sect. Si Mr. Simmons ang nagtatag ng aming sekta. Dagdag ni Elijah. Paano ito posible? Bakit nagsinungaling sa akin ang sarili kong ama? Ano pa ba ang tinatago niya sa akin? Megan. Hinihingi. Never in her wildest dreams did she expect her father to be the leader of an organization. Tigilan mo na ang daldal mo. Dalhin mo ako sa mga babae para mapalaya ko sila. Ay sabi ni Jared. Lahat tama. Iniangat ni Elijah ang ulo bilang pagsang-ayon. Nang walang anumang pagkaantala, inakay niya si Jared sa likuran ng ang kapilya. Naikuyom ni Shane ang kanyang panga at sumunod. Katulad nito, tinulungan ni Tristan ang isang nasaktan na si Megan. Sa likod ng kapilya ay may nakitang napakalaking bangin. Ang matayog na taas nito ay magdudulot ng pakiramdam ng isang tao. Pag-iisip, naglakad si Elijah papunta sa bangin at tinamaan ito ng 3 beses. Nang matapos niya ang pagkakasunod-sunod, bumukas ang pader ng talampas upang ipakita ang isang lihim na pinto. Sa loob ng nakatagong silid ay isang malaking selda ng bilangguan na naglalaman ng ilang kabataang babae sa loob nito. Ang sandali nang bumukas ang mga pintuan ng selda. Ang mga babae ay agad na natakot sa takot. Nang humakbang papalapit si Elijah, bumalot sa hangin ang matatalim na hiyawan. Nang makita ito, hinawakan ni Jared ang kwelyo ni Elijah at binigyan ng galit na galit ang huli. Hindi ako yon. Si Fabian ang nagpagawa sa akin. Elijah blustered when he locked gazes with Jared. Natulala pa rin si Megan sa gulat ng matanon niya ang mga babaeng ito. Kahit sila, mukhang kapareho niya ang edad. Ang kanilang mga damit ay gutay-gutay, na nagmumukha silang kaawa-awa ng mga pulubi. Dahan-dahang lumapit si Megan sa kanila. Nang mapansin na kapareho ni Megan ang kasarian. Tumahimik ang mga babae. Pababa. Ang daming hayop. Nagmura si Megan sa ilalim ng kanyang hininga. Paano sila tinatrato ng Crescent Sect? Sa ganitong paraan. Sa tulong ni Megan na umaaliw sa mga babae. Nagawa nilang palayain silang lahat. Sa sandaling humakbang sila. Pagkalabas ng kanilang selda, lumipad ang mga babae sa lahat ng direksyon. Natatakot na mahuli silang muli kung sila. Nagtagal sa paligid. Bago pa makapag-react si Jared at ang iba pa. Lahat ng babae ay naglaho sa malayo. Noong una, gusto ni Jared na humingi ng tulong para pauwiin ang mga babaeng ito sa kanilang mga tahanan. Gayunpaman, kasama silang lahat, ibinalik niya ang atensyon kay Elijah. Dalhin mo ako sa headquarters mo ngayon. Kahit na nag-aalangan si Elijah, tumango siya bilang pagsang-ayon. Kung tatangkain mo akong linlangan, bibigyan kita ng tadhanang mas masahol pa sa kamatayan. Pagbabante ni Jared nang mapansin niya ang ginawa ni Elijah. Pag-aatubili. Ayoko. Ikinaway ni Elijah ang kanyang mga kamay. Ang problema ay nasa parasite sa aking katawan. With it, kaya ni Fabian. Subaybayan ang aking eksaktong lokasyon. Kung babalik ako ngayon, baka maghinala siya. Tatanggalin ko ang parasito kung gayon. Sagot ni Jared. Si Fabian mismo ang nakakuha ng parasite na ito mula sa Mapleton. Ilang taon na itong nasa katawan ko. All this time, ito ay kumain sa aking dugo. At kami ay nagsanib bilang isa. Imposibleng makuha mo ito, Elijah. Umiling. Hindi kumbinsido sa pahayag ni Jared. Ibigay mo sa akin ang iyong kamay. Utos ni Jared. Bagamat hindi alam ni Elijah ang balak gawin ni Jared. Iniunat pa rin niya ang kanyang braso. Nang iwagayway ni Jared ang kanyang mga daliri. Isang pulang kinang ang lumabas sa kanyang mga daliri. Itinuro ni Jared ang kay Elijah. Palad. Nagpapadala ng liwanag sa katawan ni Elijah. Kaagad. Nagsimulang manginig si Elijah habang ang kanyang mukha ay napangiwi sa matinding sakit. Ang glow sa loob ng paikot-ikot ang katawan ni Elijah na parang may hinahabol. Napasigaw si Elijah sa sobrang sakit. Kaagad, iniluwa niya ang isang pulang uod. Sa sandaling ito ay pumasok. Pagkadikit sa sikat ng araw. Ang uod ay nanlambot.
At isang kakaibang pulang ambon ang bumangon mula sa bangkay nito. Halos lumuwa ang mga mata ni Elijah sa kanyang ulo nang mapansin niya ang patay na parasito. Halos hindi siya makapaniwala. Kanyang sariling mga mata. Sige, wala na yung parasite. Malaya ka nang makagalaw. Walang pakialam na sabi ni Jared. Nang matanto sa kanya, napaluhod si Elijah at yumuko sa harap ni Jared. Sa lahat ng mga taon na ito, marami siyang nagawang hindi masabi habang nasa ilalim ng impluwensya ng parasito. Sa kabila, dahil pinagmumultuhan ng kanyang konsensya, napilitan si Elijah na sundin ang utos ni Fabian. O kailangan niyang magbayad. Ang presyo ng kanyang buhay. Hindi ko inalis ang parasito mo para iligtas ka. Kung mabubuhay ka man o mamatay ay nakasalalay sa iyong pagganap. Sambit ni Jared. Naiintindihan. Sagot ni Elijah. Tumango bilang pagsang-ayon. Si Elijah ay nakipagsapalaran ng mas malalim sa pugad ng Crescent Sect kasama si Jared at ang iba pa sa hila. Samantala, sa Grand Hall ng Crescent Sect, sina Fabian at Liam, ang pinakamatandang elder, ay abala sa isang laro ng chess. Kay Fabian iyon paboritong libangan. Panahon na para makuha natin ang lihim na balumbon at sirain si Dante. Kailangan mong magmadali at hulihin ang kanyang anak na babae. Napaisip ako na bumalik na siya sa Jadeboro. Sabi ni Fabian kay Liam. Si Elijah ang kasama nito. Makakatanggap kami ng balita tungkol sa kanyang pagsisikap. Magalang na sagot ni Liam. Biglang may naisip si Fabian at galit na nagtanong. At saka, napakaraming oras na ang lumipas. Ganun ba talaga? Mahirap makahanap ng 20 kabataang babae. Ginoo, Quillan. Tinanong ko na yan dati. Alam mo kung gaano naging progresibo ang ating lipunan ngayon. Bagamat nagawang dukutin ni Elijah ang maraming babae. Iilan lamang sa kanila ang mga dalaga. Kaya't ang mabagal. Progress. 1/3. Paliwanag ni Liam. Si Fabian at Pinona ang isa sa kanyang mga chess piece. Napakawalandiya ng mga babae ngayon. Nang mga sandaling iyon, ang clay na sisidlan sa tabi ni Fabian ay pumutok ng malakas. Tila isa sa mga parasito sa loob. Ito ay dumanas ng matinding pagkabigla. Nagulat na binuksan ito ni Fabian. Agad na umagos ang lahat ng dugo sa kanyang pisngi. Ginoo, Quillan. Anong problema? Tanong ni Liam nang mapansin ang maputing mukha ni Fabian. Maingat. Inabot ni Fabian ang sisidlan ng luwad at inilabas ang isang malaking parasito. Nakakunot ang noo niyang sabi. Mataimtim na. Patay na si Elias. Ano? Namatay si Elijah. Ito ang parasite niya. Simula nang mamatay ito, ibig sabihin ay nawala na rin ng buhay si Elijah. Sino sa lupa ang pumatay sa kanya? Madilim na ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Fabian. Pwede bang taga Department of Justice? Kamakailan lang. Medyo marami kaming nakatay sa kanila. Mga lalaki, baka nagdesisyon silang maghayganti sa ginawa namin. Suhestyon ni Liam. Posible iyon. Tumango si Fabian, na nagpapahiwatig ng pag-aproba niya sa hypothesis ni Liam. Dalhin mo ang iba pang matatanda. Kasama mo at imbestigahan ang pagpatay na ito. Huwag gumawa ng anumang biglaang paggalaw kahit na ang Department of Justice nasa likod nito. Okay. Magkakaroon tayo ng maraming problema sa ating mga kamay kung si Theodore mismo ang gumawa nito. Pagpatay. Sa ngayon, hindi tayo kalaban ng Department of Justice. Sa halip, kailangan nating maging maingat at iwasang pukawin sila sa lahat ng paraan. Nakuha ko na. Tumayo si Liam at nagmamadaling lumabas para isagawa ang utos ni Fabian. Hintayin mo lang na ma-master ko ang 5 poison technique. Hindi magkakaroon ng pagkakataon ang Department of Justice. Delikadong kislap ang kumikinang sa mga mata ni Fabian habang nagsasalita. Samantala, sina Elijah, Jared, at ang iba pa ay nakalabas na sa holiday resort at tumungo ng mas malalim sa teritoryo ng Crescent Sect. Si Jared ay minsang narito at alam niyang mayroon arcane array sa harap mismo. Ipinapalagay niya na ito ay magsisilbing alarma na may mga nanghihimasok. Mr. Chance, may arcane array sa harap na mag-aalerto kay Fabian kapag napasok ito ng mga nanghihimasok. Hayaan mo ako. Tanggalin mo.
Sa gayon, lumipat si Elias patungo sa isang pader na bato sa malapit. Hindi na kailangang dumaan sa napakaraming problema. Pinitik ni Jared ang kanyang daliri. At lumabas ang isang pulang sinag. Patungo sa bitag. Kapag ang liwanag ay dumating sa contact na may arcane array, ito kumalat mabilis, sa loob lamang ng mga segundo. Ang bitag, nawala sa manipis na hangin. Kapag na-disable na ang array, sumenya si Jared sa grupo. Tara na, sa kabilang banda, natigilan si Elijah, matapos ay recompose ang sarili. Nagpatuloy siya sa pamumuno sa grupo. Higit pa sa loob ng bansa. Sa likod ng grupo, naramdaman ni Shane ang pag-init ng kanyang pisngi nang masaksihan niya ang kapangyarihan ni Jared. All this time, ang tingin ko sa kanya ay hindi hihigit sa isang nakakulong na individual na nakasanayan na magkaroon ng kanyang paraan. Taliwas sa aking inaasahan. Ang lakas ng kanyang lakas ay lampas sa aking pinakamaligaw na pangarap. Sa wakas ay naunawaan ni Shane kung bakit inutusan siya ni Theodore na makipag-ugnayan kay Jared. Si Theodore dapat tiwala sa kakayahan ni Jared. Kaya't naglakas loob siyang ipadala ako at ang mga lalaki dito para sirain ang Crescent Sect, habang palalim ng palalim ang kanilang pinagdaanan. Mas lalo itong nagdilim. Higit pa rito, nagsimula ang temperatura sa paligid ng grupo. Bumagsak. Pakiramdam nila ay gumagalaw sila sa napakalamig na ambon. Ang malamig na draft ay nag-udyok kay Megan na ay button ang kanyang kwelyo. Pagkakita nito, niyakap ni Tristan si Megan sa ilalim ng kunwaring nagpapainit sa kanya. Gayunpaman, hindi tinanggihan ni Megan ang kanyang mga pagsulong. Out of nowhere, isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw sa hangin. Sino ang nangahas na lumampas sa base ng Crescent Sect? Kasunod ng boses, tatlong matatandang lalaki ang lumabas sa anino. Ang kanilang mga natatanging aura ay nakikilala. Sila mula sa isa't isa. Liam. Tawag ni Elijah. Elijah. Napasinghap si Liam sa gulat. Hindi ba dapat patay ka na? Kanina, sinabi ni Fabian na mayroon siya. Namatay. Bukod dito, nakita ko rin ang sarili kong mga mata ang patay na parasito. Kamusta siya dito? Liam, hindi ako namatay. Let me explain, putol ni Elijah habang sumusugod kay Liam. Sa takot na binabalak siya ni Elijah na lokohin. Sumunod si Jared sa likuran niya. Napahinto lang siya ilang pulgada ang layo kay Elijah. Kung sumubok siya ng anumang nakakatawa, papatayin ko siya ng isang suntok. Nang ay tag ni Jared si Elijah. Agad na nakita ng tatlong matatanda ang una. Jared Chance. Kaagad, ang mga matatanda ay nanirahan sa isang pakikipaglaban. Liam, Lucas, Jasper, huwag mo siyang atakihin. Hayaan mo akong magpaliwanag. Sa pagmamadali, kumilos si Elijah upang harangan ang landas ng tatlo. Liam, hindi ako namatay. Kinuha ni Mr. Chance ang parasite sa katawan ko. Namatay ito sa sandaling ito ay pumasok. Contact sa araw. Kaya, namatay din ang parasite sa clay vessel ni Fabian. Paliwanag niya, sa kabila ng kanyang paliwanag. Nanatiling hindi kumbinsido si Liam. Paano ito posible? Ang parasito ay nagpapakain sa amin sa loob ng maraming taon. Ito ay sumanib sa amin sa isang solong nilalang. Paano niya nagawang pilitin ito? Liam, hindi mo ba nakikita na nandito lang ako? Totoo ang lahat. Hindi natin kailangang mamuhay sa ilalim ng kontrol ni Fabian. Wala na. At saka, nandito rin kasama ko ang anak ni Mr. Simmons. Habang nagsasalita si Elijah, tinuro niya si Megan. Kasunod ng kilos ni Elijah, napatingin ang tatlong matatanda kay Megan. Agad na bumungad sa kanila ang isang problemadong tingin. Mukha habang sila ay naliligaw. Liam. Tinulungan namin si Fabian na gumawa ng mga kalupitan dahil pinagbantaan niya ang aming buhay. Nakalimutan mo na ba kung paano si Mr. Tinatrato kami ni Simmons na parang mga sinumpaang kapatid niya. Ngayon na mayroon tayong pagkakataon na maalis ang mga parasito. Control. Bakit dapat nating ipagpatuloy si Fabian? Nagpatuloy si Elijah, nang makitang nanatili silang tahimik. Sa kaibuturan,
Alam din ni Elijah na hindi sila magkatugma ni Jared dahil ang huli ay nasa sarili niyang liga. Naguguluhan si Liam. Para mabuhay. Ilang taon silang nagsilbi sa ilalim ng pamumuno ni Fabian. Bagamat si Elijah ay nag-aalok ng kanilang kalayaan sa isang pilak na pinggan. Siya ay nag-aalangan na tanggapin ang alok. Kung nagkamali, hahabulin sila ni Fabian hanggang sa mga sulok ng mundo. At magsisimula ang kanilang mabagsik na siklo ng pagkaalipin. Muli, kukunin ko ang iyong alok. Habang si Liam ay abala pa sa kanyang pag-iisip, humakbang si Jasper. Jared, kung mong alisin ang parasito sa aking katawan at palayain ako sa kontrol ni Fabian. Isasantabi ko ang ating tunggalian. Gayunpaman, kung ito ay lumabas na isang kasinungalingan, huwag sisihin sa amin sa paggawa ng mga bagay sa mahirap na paraan. Nagyayelong tono ni Jared. Tinatakot mo ba ako? Sa palagay ko makikita mo ito sa ganoong paraan. Anong choice mo kundi makinig sa akin? Hindi ako makapaniwala na iniisip mo na karapat-dapat ka. Pagbabantaan mo ako. Casual na ikinaway ni Jared ang kanyang kamay. Biglang nawala ng kontrol si Jasper sa kanyang katawan nang itinulak siya ng kanyang mga paa patungo kay Jared. Nang walang babala, hinawakan ni Jared ang lalamunan ni Jasper sa bakal. Ang biglaang pagbabagong ito ng mga pangyayari ay nagdulot ng pagkagulat sa lahat. Sa kanilang lahat, si Jasper ang pinakamarami apektado. Kung tutuusin, wala man lang siyang oras para mag-react bago niya nahanap ang sarili niyang nakulong kay Jared. Clutches, Mr. Chance, huminahon ka, sigaw ni Elijah habang sinusubukang pigilan si Jared. Jared, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Hayaan mo si Jasper. Sabay-sabay na umuungol sina Liam at Lucas. Inilabas ang kanilang mga sandata. Kanina, hindi man lang sila nakapag-react sa nakakagulat na bilis ni Jared. Ang biglaang pag-atake na ito ay nagpakita ng malawak. Pagkakaiba ng kanilang husay kay Jared. Sa pagpapatuloy, sana ay walang magbanta sa akin muli dahil kinasusuklaman ko ito. Sa sandaling bitawan ni Jared ang kanyang pagkakahawak. Bumagsak si Jasper sa kanyang puwitan ng may kaluskos. Namumutla matapos ang pagsipilyo ng kamatayan. Si Jasper ay hindi na makabangon muli. Nagmamadaling tinulungan ni Elijah si Jasper na makatayo. Lahat kayo dapat makinig lang sa akin. Hindi ako nagsisinungaling. Nang makita ni Liam na binitawan na ni Jared si Jasper, isinakip niya ang kanyang sandata. Ang pagkakaroon ng kumbinsido. Siya, sumagot, "Fine. We're willing to listen to Mr. Chance. Umaasa ako na magagawa mong pilitin na lumabas ang parasito natin. Iunat mo ang iyong kamay." Mahina ang bilin ni Jared. Nang natigilan si Liam, mabilis na nagpaliwanag si Elijah. "Liam, gusto ni Mr. Chance na tulungan kang paalisan ang mga parasito." Matapos niyang maunawaan ang gagawin ni Jared, sabay abot ng kamay ni Liam. Sa isang tapik niya, daliri, nagpadala si Jared ng pulang sinag ng liwanag sa katawan ni Liam. Sa sumunod na sandali, nagpupumigla si Liam sa sobrang sakit. Sa wakas, ibinuka niya ang kanyang bibig bago lumabas ang isang pulang uod mula rito. Sa sandaling ito ay lumapag sa lupa. Dumulas ito sa mga anino upang maiwasan ang sikat ng araw. Nang makita ni Jared na buhay pa ang taong nabubuhay sa kalinga, tinapakan niya ito ng paa para lapidin ito hanggang mamatay. Samantala, natulala ang mga matatanda sa kanilang nakita. Hindi nila inaasahan na magagawa ni Jared. Pilitin ang parasito. Pumalakpak. Lumuhad sina Lucas at Jasper sa harap ni Jared. "Mr. Chance, nakikiusap kami na alisin mo ang mga parasito din sa ating katawan." Matapos mamuhay sa gilid sa loob ng napakaraming taon, naging sapat na sila rito. Kung tutuusin, walang pumayag. Hawak ang kanilang buhay sa mga kamay ng iba. Kung saan ang isang simpleng pagbabago sa mood ay magreresulta sa kanilang pagkamatay. "Ibigay mo sa akin ang iyong mga kamay." Malinaw na utos ni Jared. Matapos iunat ni na Lucas at Jared ang kanilang mga kamay. Ginamit ni Jared ang parehong paraan upang paalisan ang mga parasito mula sa kanilang mga katawan.
Sa sandaling iyon, tuwang-tuwa ang apat na matatanda at lubos na nagpasalamat kay Jared. Samantala, sa engranding bulwagan ng Crescent Sect, si Fabian ay nakakaramdam ng kalmado. Isang masamang pakiramdam ang bumangon. Sa kanya na parang may nangyaring kakilakilabot. Mga lalaki, sigaw ni Fabian. Sabay lapit ng isa niyang subordinate. Oo, Mr. Quillan. Dinala ba ni Liam ang kanyang mga tauhan upang imbestigahan ang bagay na ito? Tanong ni Fabian. Si Lucas at Jasper ang isinama niya. Sagot ng kanyang nasasakupan. Ma'am. Kinaweyan ni Fabian ang kanyang lalaki. Pagkaalis mismo ng subordinate, napansin ni Fabian ang isang marahas na kaguluhan sa loob ng sisidlan ng luad. Na nagkaroon. Hindi nangyari dati. Nagulat sa pag-unlad. Mabilis niyang binuksan ito at nakita ang tatlo sa pinakamalaking parasito sa loob. Ay patay. Paano posible iyon? Sa una, nabigla siya. Ngunit mabilis itong napalitan ng galit. WHO. Sino ang nangahas na patayin ang apat na matatanda? Bumuga siya sa hangin. Napakalakas ng kanyang sigaw. Umalangaw-ngaw sa buong lambak. Sa katunayan, naririnig pa nga ito ni Jared. Napapalapit sa Crescent Sect base. Saglit na huminto. Ipinaliwanag ni Liam kay Jared. Mr. Chance. Pagkatapos tumawid sa nagyayelong lawa na ito, makikita mo ang lugar kung saan matatagpuan ang Fabian. Gayunpaman, kailangan mong mag-ingat, dahil ang lawa ay naglalaman ng marami sa makamandag o makamandag na nilalang na kanyang iniingatan. Kung nakagat ka sa kanila, mamamatay ka agad sa kanila. Lason, gayon din. Ang mga nilalang na ito ay hindi umaatake sa mga may mga parasito sa loob ng kanilang mga katawan. Ngayon na nagkaroon kami, yung sa amin tinanggal, hindi na kami makakadaan. Kung ganoon, karaniwan mo bang binabagtas ito sa isang bangka? Curious na tanong ni Jared. Tama iyan. Karaniwan naming tinatawid ito sa maliliit na bangka. Gayunpaman, narinig ko na may mga haligi ng bato sa loob ng lawa na maaapakan upang makatawid. Sa kasamaang palad, walang nakakaalam kung saan maliban kay Fabian. Sila na, Liam elaborated. Mukhang siya ay isang taong sobrang mapagbantay. Nakangiting komento ni Jared. Pagdating ng grupo sa lawa, naramdaman nila ang pagbaba ng temperatura. Sa heograpiya, ang lawa, pinaghiwalay ang lambak sa dalawa. Ang sino mang gustong makarating sa kabilang panig ay walang pagpipilian kundi tumawid. Ang lawa, habang umusbong ang malamig na ambon mula sa lawa. Ang buong ibabaw ay natatakpan ng hamog. Sa pagiging visibility ay mababa. Makikita lamang ng isa ang ilang maliliit na bangka na lumulutang sa baybayin. Mr. Chance, tingnan mo. Saktong nagsalita si Liam. Nagbato siya ng bato sa gitna ng lawa. Sa tabi ng mga splashes na nagresulta. Ang ilang madilim na figure ay lumitaw mula sa tubig bago mabilis. Nawawala sa ilalim ng ibabaw. Iyan ang mga lason na nilalang na iniingatan ni Fabian. Nakuha niya ang mga ito mula sa Mapleton. At saka, narinig ko iyon. He is somehow involved with the people there. Patuloy ni Liam. Hindi alintana kung sino ang kasama niya. Ngayon ang araw na siya ay mamatay. Puno ng paninindigan ang mukha ni Jared. Kayong lahat, hintayin mo ako dito. Pupunta ako mag-isa. Dahil doon, tumalon si Jared sa himpapawid at dumaong sa isa sa maliliit na bangka. Bigla niyang napansin ang isang grupo ng mga tao sa kabilang pampang. Lahat sila ay sumakay sa kanilang mga bangka at nagsimulang lumipat sa kay Jared. Direksyon. Nang makita niya ang taong nasa unang bangka, napabulala si Liam. Fabian. Si Fabian. Matapos mapasailalim sa kanyang kontrol sa napakaraming taon. Likas na takot si Liam kay Fabian. Sa sandaling iyon, napansin din ni Fabian ang presensya ni Jared at ng apat na matatanda. Kinapa niya ang kanyang kilay bilang tugon. Di ba patay na kayong apat? Ano ang nangyayari? Walang pakialam na tanong ni Fabian bilang nagyayelong kislap sa kanyang mga mata. Habang ang apat na matatanda ay nagpapalitan ng nakakatakot na mga tingin.
Wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na magsalita. Nang makita niya ang nangyayari, tumingin si Jared kay Fabian. Ikaw ba si Fabian Quillan? Ang pinuno ng Crescent Sect? Ako yan. Sinong nagtatanong? Sinuri ni Fabian si Jared na may tame time na ekspresyon. Ako si Jared Chance. Sa sandaling ipahayag ni Jared ang kanyang pangalan. Bumigat ang katawan ni Fabian. Pagkatapos ay sinundan ito ng biglaang pagsabog ng walang hanggang puot na dumadaloy sa kanya. So, ikaw ang pumatay sa mga tauhan ko. Matapos bigyan ng masamang tingin si Jared. Binaril niya ang apat na matatanda ng matanong. Tingnan mo, anong nangyayari sa inyong apat? Ang kaaway ng Crescent Sect ay nakatayo sa harap mo. Bakit nakatayo ka lang dyan sa halip na ibaba mo siya? Gayunpaman, walang sino man sa mga matatanda ang nang-ahas na kumilos ng isang kalamnan. Dahil nakita nila mismo kung paano. Malakas si Jared. Kung tutuusin, ang pinagsamahan nilang apat ay wala pa ring laban sa kanya. Nang mapagtanto ni Fabian na hindi tinutupad ng mga matatanda ang kanyang utos. Pinaikit niya ang kanyang tingin bilang tugon. Hindi ko ine-expect na matatanggal ang mga parasito ko. No wonder sinusuway nila akong apat. Sa kabila, tungkol dyan, ang lambak na ito ay magiging libingan mo pa rin. Ang lambak na ito ay magiging libingan mo pa rin. Ang lambak na ito ay magiging libingan mo pa rin. Umalangaw-ngaw sa buong lambak ang matunog na boses ni Fabian. Biglang kumulo ang tubig sa lawa. Parang kumulo na ang tubig. Ang phenomenon. Nagdulot ng labis na takot kay Tristan at sa apat na matatanda kaya't napaatras sila sa pamamagitan ng reflex. May kislap sa kanyang mata. Tinitigan ni Jared si Fabian. Masyado pang maaga para matukoy kung kaninong libingan ang lugar na ito. Magiging. Nang matapos siya, lumundag si Jared sa hangin at sumakay sa isang maliit na bangka. Sa malumanay na kaway niya. Palad. Ang bangka ay bumilis sa direksyon ni Fabian. Mr. Chance, mag-ingat ka. You cannot fight on the lake with him. Sabay babala ni Liam kay Jared. Mga traidor kayo. Pupunitin ko kayong lahat. Limb from limb. Sa sobrang galit, biglang itinulak ni Fabian ang kanyang mga palad. Ang napakalaking puwersa ay bumuo ng isang whirlpool sa tubig na naging higanteng alon na humahampas sa direksyon ni Jared. Kasabay nito, ang lason. Ang mga nilalang na naninirahan sa lawa patungo sa direksyon ni Tristan at ng apat na matatanda. Umalis. Dumagundong si Liam nang maramdaman niya ang paparating na panganib. 2/3. Sa sumunod na segundo, lahat sila ay umatras ng mabilis hanggat kaya nila. Bilang tugon sa pag-atake. Tumalon si Jared sa hangin at sabay-sabay na napaatras. Habang ginagawa niya iyon, siya. Itinulak ang kanyang mga palad pasulong upang itulak ang alon pabalik na may parehong matinding puwersa. Sa sandaling nabawi ng lawa ang kanyang kalmado. Isang alon ang biglang pumulupot. Parang palaso. Lumipad ito papunta kay Fabian. Direksyon. Tila nahati ang lawa sa kalahati. Nang makita niya ang pag-atake, tumalon si Fabian sa hangin. Ang bangka sa ilalim ng kanyang mga binti ay kaagad nagkapira-piraso. Kahit na nakaiwas siya sa pag-atake, hindi rin masasabi ang mga nasasakupan sa likod niya. Pagkatapos, sila ay itinapon sa dagat ng malaking alon. Ang kanilang mga paa ay naputol sa kanilang mga katawan. Na parang sila ay dumaan sa isang hilingan. Sa sandaling makaamoy ng dugo ang mga makamandag na nilalang. Dinagsa nila ang mga katawan na nahulog sa lawa at nilamon sila. Para naman sa mga natitirang miyembro ng Crescent Sect. Tumakas sila sa baybayin matapos masaksihan ang malagim na tanawin. Bagay talaga kayo. Hindi katakataka na pinagtaksilan ako ng apat na matanda. Panunuya ni Fabian sa hangin. Ang kanyang katawan sa ibabaw ng tubig. Kung saan siya nakatayo. Kung hindi ipinaalam ni Liam kay Jared ang mga halijing bato sa tubig. Akalain ni Jared na si Fabian. Na kaya niyang lumakad sa tubig. Kasabay ng pagbaba ng katawan ni Jared ay dumapo siya sa isang piraso ng lumulutang na kahoy. Kahit na siya, may kakayahang tumayo sa tubig. Ito ay kumonsumo ng malaking halaga ng espiritual na enerhiya para lamang mapanatili kanyang sarili.
Ngayon na ang lawa ay puno ng mga piraso ng sirang kahoy. Si Jared ay makakatipid ng maraming enerhiya sa pamamagitan ng gamit ang mga ito bilang suporta. Binigyan ng masamang tingin si Fabian. Sinabi ni Jared, "Nagulat ako na hindi ka nahihiya na akusahan ang iba ng pagtataksil pagkatapos gawin ang parehong. Ikaw ay walang iba kundi isang biro." Sandaling napailing si Fabian bago siya sumilay sa isang malawak na ngisi. "Hindi ko inaasahan na nakilala mo si Dante. Gayunpaman, hindi ka dapat maniwala sa lahat ng sinasabi niya. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang parehong tusong tao. Ikaw ba, talaga bang iniisip niya na itinatag niya ang Crescent Sect para sa isang marangal na layunin? Umaasa lang siya sa kakayahan niyang magbasa ng isang tao para maglibot manloko ng iba. Kung isasaalang-alang kung gaano kabata at makapangyarihan. Bakit hindi mo ako? Talagang maaangat ko ang iyong lakas sa susunod na antas. Ito ay tiyak na mas kaakit-akit kaysa sa tinutulungan si Dante. Kung tutuusin, ginagamit ka lang niya. Sinasabi mo ba na hindi mo ako papanagutin sa pagpatay sa mga tauhan ng Crescent Sect? Tanong ni Jared. Pilyo. Haha. Ang mga lalaking pinatay mo ay walang iba kundi mga pawn sa loob ng organisasyon. Walang pinagkaiba sa mga parasito na pinalaki ko. Dahil pinatay mo na sila. Maging ganoon. Given na nagawa mong paalisan ang aking mga parasito. Ito, nangangahulugan na mayroon kang isang mahusay na pag-unawa sa kanila. As long as you collaborate with me. Kaya ko, irekomende ka sa Poison King ng Mapleton para maturuan kanya ng mga teknik na gumagamit ng lason. Paano na? Si Fabian habang patuloy ang pag-alok kay Jared ng isang sanga ng oliba. Ang kapangyarihan na ipinakita ni Jared ay sapat na para maengganyo si Fabian na ay recruit siya. Kilala mo ba ang mga tao ng Mapleton? Curious na tanong ni Jared. Higit pa riyan. Para sa Poison King ang aking ninong. The reason I disfigure myself and join Crescent. Ang sekta ay para lamang masiguro ang mga mapagkukunan nito. Sa lalong madaling panahon, ang Crescent Sect ay makokontrol ni Mapleton. Fabian. Natuwa. Mukhang kung papatayin kita, magkakaroon ng masamang dugo sa pagitan namin ni Mapleton. Ito ay isang F***ing sakit. Jared. Bamantong hininga habang nakakunot ang kanyang mga kilay. Dahil sa kung gaano siya ka-busy. Hindi siya nakahanap ng oras para ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay sa kabila ng nalalapit. Pagdating ng ika-15 ng Hulyo, kahit naabot na niya ang foundation phase, hindi pa rin siya kumpiyansa. Sapat na, lalo na nang sabihin sa kanya ni Dante na haharapin siya sa isang kapahamakan sa nakamamatay na araw na iyon. Dahil dito, ninais ni Jared na palakasin ang sarili upang harapin ang anumang darating. Ano ang sinabi mo? Malungkot ang ekspresyon ni Fabian. Sa tingin mo kaya mo akong patayin? Wala ito. Pero joke lang. Saktong pagsasalita niya. Tinapik ni Fabian ang paa niya sa tubig at muling lumundag sa hangin. Inihagis ang kanyang mga palad. Palabas. Pinakuluan niya ang lawa at nagpakawala ng isa pang higanteng alon sa direksyon ni Jared. Ang bilis at lakas ng alon ay kasing lakas ng pinakawala ni Jared. Parang nagmamadali, truck sa isang highway. Ang higanteng alon ay mabilis na umalangaw-ngaw sa direksyon ni Jared. Bahagyang umiling si Jared. Naikuyom ni Jared ang kanyang kamao nang lumitaw sa kanyang kamay ang isang espada na nabuo mula sa tubig. I-break mo. Gamit ang isang alon ng kanyang espada. Hinati ni Jared ang dambuhalang alon sa kalahati. Dahilan upang madaanan siya nito sa magkabilang gilid. Boom! Habang ang natitirang kalahati ng alon ay bumagsak sa dalampasigan. Binasag nila ang malalaking bato doon. Mga piraso. Maliwanag. Ang lakas ng higanteng alon ay lubhang mapangwasak. Nang makita ni Tristan at ng iba pa ang nangyari, sila ay kinabahan at pinagpawisan ng malamig. Sa ngalan ni Jared. Kung matatalo si Jared, wala ni isa sa kanila ang makakatakas ng buhay. Hindi masama. Ituloy natin. Napasigaw si Fabian nang bumagsak siya pabalik at naglunsad ng isang malakas na suntok sa ng tubig. Ang napakalaking epekto ay nagpakawala ng shockwave sa tubig habang ang mga droplet na itinapon sa
Ang hangin ay napakarami na natakpan nila ang langit. Kasunod nito, binaril nila si Jared na parang sila. Mga bala, ngayon na siya ay inaatake mula sa itaas at ibaba sa kanya. Si Jared ay ngumiti habang siya ay tumalon papasok sa loob. Hangin. Itinaas ang kanyang mga braso na parang ibinuka niya ang kanyang mga pakpak. Ang tubig sa ibaba niya ay hinayla pataas upang bumuo ng isang defensive barrier sa harap niya, habang ang mga shockwave sa ilalim ng kanyang mga paa ay nakaligtaan. Ang parang bala ng mga patak ng tubig ay tumama sa water barrier, bago bumagsak muli sa lawa. Sa sandaling ang shockwaves ay tumama sa baybayin. Ang buong lambak ay yumanig na may banayad na dagandong. Mukhang mas makapangyarihan ka kaysa sa inaakala ko. Pinaikit ni Jared ang kanyang tingin. Dahil nararamdaman niya ang mga elemento ng espiritual na enerhiya sa loob ng mga pag-atake ni Fabian. Kahit na ang mga salamangkero ay bumubuo ng espiritual na enerhiya kapag ginamit nila ang kanilang mga pag-atake, ito ay magiging napakaliit lamang. Mga antas, higit pa rito, ang mga salamangkero ay bihirang maglinang ng panloob na enerhiya dahil ito ay napakahirap para sa kanila. Sa makatuwid, kapag nasira ang kanilang mag-e-craft, sila ay magiging ganap na walang pagtatanggol. Gayunpaman, hindi lamang alam ni Fabian ang mag-e-craft, ngunit ang kanyang katawan ay naglalabas din ng isang napakalakas na aura. Malapit sa isang spiritual energy cultivator. Sa katunayan, ito ay mas malakas kaysa sa Bruce mula sa Mount Hickory. Hindi mo maiisip ang lalim ng aking kapangyarihan. Ninisya ni Fabian habang marahang lumapag sa tubig at binigyan ng kumpiyansang tingin si Jared. Para naman kay Jared, ay nalalayan din niya ang sarili sa isang lumulutang na piraso ng tabla. Ganoon ba? Ipakita mo sa akin ang tunay na lawak ng iyong kapangyarihan. Biglang may kinuha si Jared sa tubig at inihagi sa direksyon ni Fabian. Sa sandaling iwagayway niya ang kanyang mga kamay. Isang haligi ng tubig ang lumitaw mula sa lawa. Parang si Jared, may hawak na bakal na letigo na binigkas niya sa direksyon ni Fabian. Ang haligi ng tubig, na 10 metro ang haba, ay kumikinang sa isang nagyayelong kislap. Pagtugon sa pag-atake, pinaghahampas ni Fabian ang kanyang mga palad sa tubig upang makabuo ng isang higanteng alon na bumubuo ng isang protection na hadlang sa loob. Harap niya, bam! Nang tumama ang higanteng haligi ng tubig ni Jared sa harang ni Fabian, isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw. Kasunod nito, napaatras si Fabian sa gulat nang magsimulang pumutok ang water barrier. Sa epekto sa ibabaw ng tubig, ang mahabang haligi ng tubig ay nagdulot ng isang higanteng splash na higit sa 10 metro ang taas. Kahit na nagawang iwasan ni Fabian ang strike, nagawa naman ng martial energy na nakapaloob dito. Saksakin siya sa kanyang dibdib at butas-butas pa ang kanyang damit. Iyon lang ba ang mayroon ka? Nakangiting sagot ni Jared. Ni Fabian, hindi ko pa naipapakita sa iyo ang tunay kong kapangyarihan. Nakalimutan mo na ba na ako ang Godson ng Poison King ng Mapleton?